masaganang buhay. Ako po sa Merlison. Samahan niyo ako sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan sa RP TV, YouTube at Facebook. Makakasama po natin ngayong umaga si Patrolman o PO1 Justin Ballesteros, owner po ng Archers Hydroponics. Dito po yan sa Subic, Zambales. Justin, Yes, kumusta ka? Anong pinagkaabalan mo ngayon? Good morning po, sir. Yes. Bale, ang pinagkakabalahan po natin ngayon bukod sa ating trabaho bilang isang pulis ay Yes. ang pag-urban gardening. Ba? Ang at tinatanim po natin sa ngayon yung mga makabagong pamamaraan gaya ng hydroponics po. So lettuce po yung aming itinatanim dito sa Archers Hydroponics. Yes. Po. Justin, ako'y natutuwa kapag men in uniform ang aking nakakapanayam na tulad dito. Ano? Dahil alam ko yung trabaho ng pulis, napaka-hectic niya. Paano mo dinidivide ang oras mo mula sa serbisyo hanggang sa pagtatanim? Kapag ka day off ko po, Yes. yan po talaga ang isa sa pinagkakaabalahan ko, sir. Ang pagtatanim, Yes. yan, ang sa hydroponics po, sa lettuce po namin. At Yes. yung meron po kaming ilang pirasong Rhode Island Red na RTL po, mga ready to lay. Manok. Yes, sir. Yes, Isa okay. rin po siya sa ginagawa naming libangan. At ang kagandahan po, nabibenta rin po namin yung aming produkto. Bukod sa sarili po naming pang-konsumo, ayan, isa po siya sa aming extra source of income din po. Naku, nakakatuwa, Justin, ano? Nagbukod sa pagiging pulis, naghahanap ka pa ng added income, ano? Para, siyempre, mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya. Ganun naman natin Yes, pangarap dito. Kailan ka nagsimula nito? Nagsimula lang po yung aming hydroponics last year, November lang po. Yes. Yeah. Mabago lang, ha? Yes, sir, opo. Pero, yung first try mo, maganda. Opo. Hindi ka na masyadong dumaan dun sa namatayan ka ng halaman, nag-trial and error ka. Ano bang nag-encourage sa'yo? Bakit naisipan mo yung pagtatanim? Opo. So, yung venture po namin sa hydroponics, before po talaga kami nagsimula, inaral ko po muna. Yes. Nag-research po muna Research. kung ano yung Alright. dapat at mga hindi dapat sa sistema ng hydroponics po. Yes. So, available po lahat yan sa YouTube. Kaya, YouTube University. YouTube University po. Wala Yes. na pong sikreto. Yes. Nandun po lahat. Sinishare din po ng mga advocate po natin dito sa Pilipinas yung mga kapamaraanan kung paano tayo makakapag-produce talaga ng Yes. quality na crops kagaya po ng lettuce dito sa Pilipinas. So, nakailang cropping ka na mula nung mag-start? 3 months ka pa lang eh. Yes, sir. Yes. Nag-start po kami noong November. Yes. And yung first harvest po namin is December. Wow. So, 1 month lang, ano? Yes, sir. Alright. Naging maganda po yung trial namin sa 4 na box. Yes. So, tapos sa marketing po, okay po, maganda siya. Yes. Hindi po kami nahirapang magbenta. Kaya nakakapag-decision po kami na mag-expand po kami. Yes. Bakit ba, nung bang simulan mo to, bakit paghahalaman? Marami naman pwedeng pasukan na sideline eh. Bakit paghahalaman? Opo. Paghahalaman po, actually po yung itong sa hydroponics po. Yes. Bago ko po sinimulan yung sa hydroponics. Yung pinaka-greenhouse ko po, Yes. dati po siyang maliit na manukan. Okay. Opo. Tinanggal ko lang po yung bubong, tapos pinalitan namin Kinonvert namin into Alright. maliit na greenhouse. Yes. So, doon po kami nag-trial muna. Hanggang sa, eto po, naging maganda yung every cycle po ng production po namin. Kaya tinuloy-tuloy na rin po namin. Yes. And bago pa po yun, talagang mahilig na po talaga akong magtanim dahil pamilya ko po talaga, farmer po talaga. Yes. To add po, ang agriculturist po talaga ako siya. Graduate po ako ng BS Agriculture. Talaga naman. Mga kababayan, credible po si Justin, ano? Magiging ng agriculture,
pumasok po siya sa pagpupulis. Ito po niya, binabahagi po niya sa atin ngayon yung kanyang mga pamamaraan, kanyang napag-aralan. Ano bang best practice sa hydroponics, Justin? Kumpira mo dun sa conventional. Conventional kasi lupa. Opo. Samantalang ito nasa tubig. Sige nga, Yes, sir. difference mo, Justin. Ang kagandahan po, sir, sa hydroponics, Yes. lalong-lalo na po sa mga kagaya kung medyo busy po yung schedule talaga sa trabaho. Yes. Hindi na po natin siya kailangang diligan araw-araw. Pwede Opo. mong iwan. Opo. Alright. Yung ginagamit ko pong sistema dito sa hydroponics, yung pinaka-basic po, yung Kratky system. Aha! Ah, Sa mga box-box lang yan. Opo, nasa Alright. styro box po siya. Oo. At ang kailangan lang po, itama lang po lahat ng parameters dun sa tubig. Yes. Pwede na po siyang iwanan hanggang sa makaharvest po tayo. Yes. Kaya tinatawag din po siyang plant and forget hanggang sa makaharvest po tayo. Yes. Ayan. Kaya pala kahit na busy ka doon sa trabaho, anong unit ka nga ba ngayon sa PNP, Justin? Sa Police Regional Office 3 po, sa Subic Municipal Police Station Yes. po. So nasa field ka talaga? Yes, sir. No? Opo. So nadidivide mo yung oras mo kasi nga, plan and forget siya. Yes, sir. Alright. Opo. Hindi natin kailangan magdilig araw-araw. Mm. So, kailangan lang natin i-ready hanggang sa Yes. mai-transfer natin siya sa grow box. Yes. At hintayin na lang po natin hanggang sa makaharvest po tayo. Yes. Okay. Yeah. Sa mga bibili pa ng ating mga produkto, ng ating mga produce na lettuce, ano bang makukuha benepisyo dyan? Bakit marami sa ating mga kababayan nahihilig ngayon sa lettuce eh? Opo. Ang kagandahan po kasi sa lettuce, lalong-lalo na po dito sa aming produce, Yes. kapag hydrophonically grown po yung lettuce, talagang mas malinis po siya. Ano? Yes. At dahil nasa loob po siya ng greenhouse, pinapalaki, Yes. hindi po kami gumagamit. Controlled area. Yes, sir. Yes. Oh, walang pesticide dyan. No pesticide po. Right? Okay. Pwede po siyang pitasin at kainin kaagad kahit na nasa loob po ng greenhouse. Yes. Ayan po. Naku, kagandahan. palagay ko, Justin, yung mga many uniform na tulad mo, kapag napanood ko kanila, magtatanim na rin sila. Yes, Diba? sir. Hopefully po. Si Maganda Justin po po, mga kababayan, taga Pampanga to eh. Binabanggit niya kanina, magkita pa lang kami, server, kababayan kita. Masipag, no? Justin, ano pa bang plano mong mag-expand ito, di ba? Yes. Sa ngayon, nasa Kratky method ka pa lang, baka Yes, sir. balang araw, NFT ka na. Yes, sir. Yes, so. Hopefully, sir. Ilan ang greenhouse na natin ngayon? Sa ngayon po, sir, backyard lang po siya. Yes. Isang greenhouse pa lang po. Yes. Nasa 32 box po yung nandyan namin ngayon. So almost more or less 500 Yes. cups ang napoproduce po namin. Mm. Kung Marami pupunuin po na, namin 500 cups, ha? siya. Yes, sir. Opo. Okay? Sa mga gustong magsimula nito, Justin, magkano ba pwede kapital na lang nilabas para makapag-set up ng tulad ng ginagawa mo Yes, sir. na Kratky method? Sa mga gusto pong magsimula, yung 1,000 pesos po natin, 1,000 pwede pwede na na? po tayo magsimula. Yes, sir. Alright. Ilang box po yung natin dyan? Meron na po tayong 2 box. 2 box, alright? Tsaka lahat po ng mga nutrient solution na kailangan po natin hanggang para magamit po ng ating halaman ng ma-harvest. Nandun Yes. na po lahat. Mukhang nagsimula ka rin sa 1,000, Justin, ha? Unti-unti mo pinalaki. Opo, pinaikot Ngayon, lang gano'n po nakakalawak itong ating greenhouse na to? Ang ibig ko sabihin, kapag sinuma mo, magkano na halaga niya? Siguro po nasa more or less mga 30,000 po 30, yung... about Opo. 3 months, 10,000 naman. Kung naiipon-ipon siya, Justin, no? Opo. Masasabi mo ba na sa pagtatanim may kita, meron kang pwedeng pandagdag dun sa yung trabaho talaga? Yes, sir. May potential income po talaga, lalo Yes. na po yung sa lettuce. Considered high-value crops po talaga siya. Yes. Hindi po siya usually itinatanim sa mga backyard ng mga bahay-bahay. So, Mm. pili lang po dahil medyo maselan po talaga yung pagtatanim po ng lettuce. Yes. Unlike po sa ibang mga gulay na pwede nating itanim dyan sa lupa kahit Yes. walang greenhouse, Oo. okay lang po. Pero yung lettuce, medyo po talaga, maselan siya dahil yung mismong dahon po yung ating ibinebenta. Yes. Yun yung kinakain po natin. Tsaka kagandahan itong pamamaraan ito, Justin, sustainability. Yes, Di ba? sir. Pag meron kang customer, pag kukuha ngayong linggong ito, may makukuha pa sa susunod. Yes, sir. Kasi sa conventional, isang harvestan yan Opo, opo. Di ba? So, ganon. Bukod ba sa pag-hydroponics ba, lettuce lang ba yung pwedeng itanim o meron pang ibang mga halaman na sinubukan mo na? Sa ngayon po, nag-experiment po ako ng
kamatis tsaka sili. Kamatis, through hydroponics, alright? Opo. So far naman po, okay naman po Okay siya. naman. Namumunga. Oo. Okay naman po yung condition ng halaman. Although Yes. nagsisimula pa lang po. Yes. Continuous learning po. Mm. Ayan. Yes, Ito ganyan ginagawa naman ang natin sa buhay, agriculture. Justin, di ba? Yes, sir. Continuous learning, di ba? Yes, sir. Namatayan ka na rin ba ng halaman? So far po hindi. Hindi po. ba? Yes, Ba? sir. Magandang panimula mo, Justin. Yes, Ako sir. namatayan na ako ng halaman kahit matagal na ako nagtatanim pero hindi ako sumuko. Ganyan din ang mentality mo, palagay Yes, ko, sir. Justin. Opo. No? Try and try, di ba? Yes, sir. If you fail, you learn. Yes, sir. If you succeed, you earn. Anong pwede mong ibigay na tips sa ating mga kababayan na nanonood sa atin ngayon na kapag sila'y nagsimula ng ganyan? So, sa mga gusto pong magsimula ng ganitong venture, Yes. hydroponics, mapa backyard man or commercial sa mga malalaking farm, Yes. lagi po nating isaalang-alang yung quality po ng ating pinoproduce dahil ito po yung hindi lang natin pang personal consumption, bagkus pati po yung ibang mga customer talagang directly kinakain yung dahon po ng lettuce. Yes. Kaya sa mga gusto magsimula, aralin po nating maigi Yes. para kung dumating man yung mga time na may mga struggle, may mga problema pagdating sa ating pagtatanim, alam din po natin yung mga intervention kung paano po natin ito malulutas para hindi po tayo magkaroon ng losses sa ating production. Naku, talaga naman, napakaganda po ng pahayag ni Justin, ano? Kapag ikaw yung magsisimula talaga, aralin mo, Yes, no? Kasi kung magdadrive ka, binigyan ka ng sasakyan ka lang, mag-aaral ka muna. Yes, Pag gusto mo magtanim, mag-aaral ka muna. So, ganun ang ginawa mo, no? So, invite mo yung mga kababayan natin na gustong magtanim na rin. Mga men in uniform, mga kababayan natin nga dyan lang sa, para hindi masayang ang oras nila. Sa halip na magkwentuhan, binibigay ko yung pagkakataon. Justin, imbitan mo sila. Yes, sir. Thank you po. Sa lahat po ng mga makakapanood ng aming panayam na ito, Yes. lalong-lalo na po sa mga katulad kong men in uniform, Mhm. huwag na po nating hintayin na maging retirement plan po natin yung pagtatanim. Yes. Bagkus ay simulan po natin ito habang ongoing po yung ating serbisyo. Yes. Para habang nasa service po tayo, bukod sa nagiging maganda po yung epekto po nito sa ating kaisipan, Yes. as stress reliever po talaga, Mhm. kumikita po tayo at nakakakain po tayo ng alam nating malinis Yes. at safe na pagkain dahil nanggaling po ito sa ating mga bakuran. Tama! Ilan ang baby mo, Justin? Ilan ang baby ni Mrs.? Sa ngayon po, meron po kaming isang... Ilang taon na po? Ilang taon na? 2 years old 2 po, years, sir. mukhang pupunta na rin sa garden ito at Opo. tumutulong-tulong na rin Yes, to. sir. Nako, kapag ganyan, makatitiyak ka na hindi na yan magugutom. About si Mrs. po, ano pong contribution niya sa marketing po ba? Na tumutulong siya sa inyo? Opo, sa marketing po talaga yung part ng asawa ko. Yes. Sa pagbibenta po namin, yung mga order, Yes. mostly sa mga kaibigan po niya. But, Kaya hindi po kami hirap talaga pagdating sa marketing po namin. Justin, through word of mouth, hindi mo kailangan kasing ano yun ilako yan or ano Yes, O sir. kaya sa social media ngayon, pwede na, di ba? Madali lang siyang ibenta, no? Paano makakatikim ng ating mga kababayan ng masarap na produce na lettuce ng Archer's Hydroponics? Ibigay mo yung contact, Justin, or meron kayong page dyan. Sige nga. Yes, sir. Sa lahat po ng mga gustong makatikim ng aming quality produce na hydroponically grown lettuce sa Yes. Archer's Hydroponics, maaari niyo po kaming kontakin sa 0912-365-2115 Yes. at sa aking mismong Facebook account, Justin M. Ballesteros po. Justin, iirit pa ako na isa. Napakaganda ng pangalan nitong yung garden. Archer's Hydroponics. Saan po ito hinango? Yes, sir. Bali, ang Archer's Hydroponics po ay hango sa pangalan din po ng aming anak. Oh, yun! Archer Synth po ang kanyang pangalan. Ayun! Talaga naman, si Justin po ay isang aktibong kagawad ng Philippine National Police. Napakaraming trabaho po niyan. Ako po, napakaraming trabaho. Aktibong reporter, nagawa po niya yung magtanim. Nagawa ko po yung magtanim. How much more na ikaw nanonood sa amin ngayon, magagawa mo rin ang magtanim. Justin, initially, kami nagpapasalamat Thank you, sir. sa panayam na ito, sa mainit na pagtanggap sa masaganang buhay. Pero mga kababayan, huwag po kayong bibitiw. Sa aming pagbabalik, ituturo tayo ni Justin dito po sa Archer's Hydroponics Garden. Dito po yan sa Subic, Zambales.
sa pagbabalik po ng masaganang buhay.